ito yung nakakatawa sa isang media practitioner, no? Na sabi nila, "Sir, alam mo bang tinitingala namin itong tao na to? Believe kami sa kanya, pero nung nade-deliveran para namin siya, parang na-disappoint kami." Kasi may isang pangyayari na yung magde-deliver, tinawagan nung media practitioner. Sabi niya, "Doon na lang tayo mag-meet sa mall." So, punta sila. "O, ang sasakyan ko, ganito, ganyan, sa level na ganito, etc." Tapos, "O yan, buksan nyo na yung pintuan ng likod." Van ang dala niya eh. "O, buksan." "O, pasok nyo na." Siya ang nagdodrive. No? Yung media po? Oo. At dalawang maleta yata yun or something. No? So, yun na nga. Ngayon natin nalalaman yung kasabihan na this is where our taxes go. Punta tayo dito sa nabanggit nyong media. Kayo po ba naniniwala na talagang lahat ng media na umaano sa inyo ngayon ay under sa payroll ng itong nakatanggap ng maleta? Alam nyo, malawak yung media operations ni Saldico noon na ipinagpatuloy ng mga kasapi sa kasalukuyang administrasyon pa rin, no? Halos 300 na trolls ang nandyan sa isang building sa Makati. At nagdadala ang mga ito regular ng pera para sa pangsweldo. Isipin mo, 3 palapag ang inoccupy nila sa isang building dyan sa Makati. No? Meron ngang isang media operator na nandyan sa Timog ang kanyang opisina sa President's Tower ba yan? Yung kanto. Oo. Uy, merong isang nag-oopisina dyan na 8 maleta ang inakyat eh. Masarap Ay, yung no, mga... 6. I'm sorry, Alam na 6. alam ni Coach Olin Timog ah. So, marami pong kwan. Kaya naman tingnan nyo ang control nila sa media. Pag nagsabi ka ng akusasyon laban sa administrasyon, sisirain ka kaagad, mas maganda sana na sagutin nila yung akusasyon. Masyado nilang binabalasubas yung public discourse. Katulad ni Sunny Trillanes, ang sinabi niya kaagad ay kakasuhan ko si Baligod ng cyber libel. Hindi pa nga niya nakikita yung affidavit kasi alam ko. Dahil nabasa ko yung text niya sa isang media practitioner na humihingi ng affidavit. Hindi pa niya nababasa, tumakbo na siya sa media na nananakot na. Yung isang kasamahan niya, yung si Alejano, sinasabi niya na paldo daw ako, nabigyan din daw ako ng maleta at nangangarap daw akong maging sekretary ng isang departamento. Yan ba yung klase ng pinaaral natin sa sinasabi nating Premier Military Academy in the Philippines? Yung ganong pag-iisip? Hindi ba magsasalita siya, hindi pa niya alam na hindi nga ako kilala ni Inday Sara. Paano naman niya akong i-appoint na cabinet secretary? Paldo daw ako, nabigyan ako ng maleta. Kailan? Yung nilabas nga namin dito, pwedeng ipakulong si Saldi ko. Bakit naman niya ako bibigyan ng maleta? No? Yun ang paldo, no? Yun ang paldo talaga. Hindi ko alam kung yung mga ganyang komento ba ay is it coming from a responsible member of society? Yan ang sinasabi ko na mga talkative na hindi nag-iisip. Attorney, balikan lang natin yung sa media. Kaya nyo po bang mabanggit o doon na lang doon sa affidavit nyo ilalabas yung pangalan? Yung kaya namin binanggit doon na nagbibigay sa mga media practitioners, no, para ipakita lamang na yung pera ng bayan ay ginagamit nila para sa sarili nilang interest at para sirain ang kapwa Pilipino nila, no. Doon sa individual na media practitioner na nabigyan ng mga mali-maleta ng pera, ang sa akin naman ay baka naman bayad sa serbisyo nila at hindi nila kailangang tanungin kung saan nanggaling yung ibinayad sa kanila, no? Kaya hindi ko po binanggit doon yung mga pangalan. At sinabihan ko rin yung mga sundalo na kahit binanggit nyo ito sa akin, ay minarapat kong hindi ilagay. Katulad ng isang mambabatas, yung letter B, blackout. Kasi sabi ko, unfair sa pamilya niya. Oh, yeah. Dahil
wala na siya, he cannot defend his name and reputation anymore. So let us be fair to him also. Kaya blinak out ko po yun. At naku po, marami pa silang mga sinasabi na hindi pwedeng ilagay dyan, no? Pero, attorney, nabanggit nyo kanina na doon sa troll farm ay may politikong pumupunta. Ay siguro yun, pwede natin mabanggit dahil yun po ay politiko naman. Pwede po ba natin malaman kung sino yung pumupunta doon? Nako, matataas na opisyal ito ng House of Representatives kasi minsan sa top floor ng building na yon ay doon sila nag-iinuman minsan. Alright, mag-reaction tayo dito mga kabayan no, sa mga revelasyon ni Atty. Baligo dito sa interview niya sa Vox Populi dito sa SMNI nga mga kabayan, kung saan ito nga pong patungkol sa mga media na di umano'y na-deliveran ng mga mali-malitang pera mga kabayan no, at mga media practitioner na na-deliveran din ng maleta. Grabe mga kababayan, so ganito nakalala yung corruption no, hindi lang po mga taga-gobyerno ang may corruption, pati media mga kababayan ay corrupt na rin, tumatanggap na rin ng mga mali-malitang pera para kapalit ng hindi pagbalita no doon sa totoong nangyayaring korupsyon dito sa ating bansa. Kaya pansin niyo mga kababayan, noong unang gabi na lumantad itong 18 na mga sundalo no para ibalita itong mga ginagawa nilang deliveries na di mo tauhan ni Saldico sila, at itong mga media natin, mainstream media mga kababayan ay blackout no, news blackout dito sa issue na ito na kung saan ay kung tutuusin napakalaking balita ito mga kababayan no. Hindi to biro na balita kasi 805 billion ang involved ditong na-deliver nilang mga pera, at ang daming mga pangalan ng mga congressman ang kanilang sinusulat nila doon sa kailang affidavit mga kababayan no, at naka-affidavit po ito, hindi po ito basta-bastang bintang no, kasi may sworn statement at pwede silang balikan dito mga kababayan kung nagsisinungaling sila. At sabi naman dito ni Atty. Baligod ay this time ay hindi na po papalpak no itong notaryo gaya nung nangyari noon kay Gutesa na kini-question nila yung notaryo ni Gutesa kasi yung abogado na nagnotaryo ay hindi umamin na or sinabi niya hindi daw sa kanya yun mga kababayan. Kaya dito sabi ni Atty. Baligod ay meron silang mga ebidensya at hindi pwedeng makatanggi yung abogado if ever na bumaliktad no, kasi naka-video at talagang may ebidensya sila na totoo yung notaryo nila mga kababayan. At sa tingin ko naman talaga yung mga sundalo na ito no, kung nagsisinungaling ay talagang sila din yung mapahamak dahil napakadelikado yung kanilang ginagawa mga kababayan. Pwede silang balikan sa dami-dami ng mga involved dito na pinangalanan nila sa kanilang mga affidavit. At take note, joint affidavit po ito mga kababayan no, ng 18 na mga sundalo, 16 na Marines at 2 yung galing sa military. At yun naman yung mga di-debunk ngayon or yung narrative ng mga mainstream media ay di-discredit nga nila itong mga sundalo mga kababayan no, pati yung Malacanang, sinabi ni Claire Castro na tinatanggi nila at iba yung kanilang narrative mga kababayan. Imbis daw sagutin, sabi ni Atty. Baligod, imbis sagutin yung tanong, sagutin yung issue, yung corruption, ay yung ginagawa nila, dinidiscredit nila yung 18 sundalo, pati yung sasakyan ni Mike Defensor na hiniram ni Atty. Baligod kasi wala siyang sasakyan, kaya wala siyang mapagamit no para maghatid doon sa press con venue sa San Juan, sa Green Hills. Ngayon yung kanilang gustong ipalabas kung sino daw po yung mga nasa likod no ng 18 sundalo na ito na lumantad. So yun po yung kanilang pinapalabas at nakita nga nila dito sa sasakyan mga kababayan no na pinapacheck daw ni Trillanes at lumabas na nasa pamilya daw ni dating Congressman Mike Defensor. So yun po yung kanilang kine-question dito mga kababayan. Imbis na sagutin nila yung issue ay binabaliktad nila mga kababayan no, or kine-question nila yung kung sino yung mga taong nasa likod ng paglantad ng 18 sundalo na ito mga kababayan. So yun po yung malinaw, pero yung narrative or yung sinagot ng kampo ng admin mga kababayan at nila Trillanes ay kini-question pa nila no yung sasakyan na pinapa-check ni Trillanes yata yun no, kung kanino nakapangalan yung sasakyan at lumabas nga sa pamilya ni Mike Defensor mga kababayan. At inamin naman po yan no ni Mike Defensor ni Atty. Baligod no na hiniram niya kasi wala siyang sasakyan na magamit no, kasi 18 po yun, ang dami nila mga kababayan. So wala naman pong issue sa aking opinion doon, walang issue doon sa sasakyan mga kababayan no. At dito sa mga sundalo, wala po sila makukuha kung tutuusin no, sa aking opinion, gaya po nung kay Gutesa, wala silang mapala dito sa kanilang paglantad no, dito sa pagbulgar nila sa kanilang mga ginagawa noon. Wala naman silang makukuha dito na kung sabihin natin no na promotion, kung delikado pa nga kung tutuusin, delikado yung kanilang buhay dito mga kababayan, pati yung kanilang pamilya. Pero sabi ng mga sundalo ay para sa katotohanan no, na kailangan or mahalaga na alam ng mga Pilipino yung mga ginagawa noon no, nung deliver sila ng mga pera at kitang-kita
nakikita naman kung anong nangyayari sa Pilipinas. Lugmok na lugmok tayo mga kababayan sa kahirapan, ang daming mga walang trabaho, ang daming naghihirap, tapos itong mabalitaan natin na nag-deliver sila ng mga bilyon-bilyong pera, no? At panay utang ang gobyerno para matustusan yung deficiency, no? Yung deficient ng ating budget, mga kababayan, utang ng utang. At yung mga proyekto na mahalaga ay hindi natupad or hindi nagawa dahil kulang daw sa budget, no? O naantala. Pero malalaman natin meron palang ganitong pera, mga kababayan, na di-deliver doon mismo sa mga bahay, sa mga opisina or kung saan man, no? Sa mall. Ay grabe, mga kababayan, hindi na po tama ito para sa aking opinion, no? Bilang ordinaryong Pilipino at bilang taxpayer ay hindi po tama at kailangan na po talagang matigil ito at mapakulong itong mga involved dito, mga kababayan, no? Or maimbestigahan man lang. At kailangan nating malaman, no, yung buong detalye nito. Kailangan talaga maimbestigahan ito, mga kababayan. Kaya si Senator Amy ay meron na po siyang panukala na imbestigahan ito sa Senado, no, itong mga ganitong deliveries, mga kababayan, no? Kasi hindi lang po si Gutesa na ang nagsalita, no? 18 na po ito sila, kasama si Gutesa 19, no? Pero marami pa daw, mga kababayan, na gustong magsalita rin, no, na hindi lang po nasali pa dito sa 18, mga kababayan. So yun po yung mga sabi ni Attorney Baligod, no? Kaya kailangan talaga, mga kababayan, matigil na po ito ng mga ganitong klaseng deliveries ng pera doon sa mga bahay ng mga politiko, sa media, sa troll farm na talagang ginamit nila, hinire nila para pagtakpan, no, itong napakalaking korupsyon, mga kababayan, na nangyari sa kasaysayan ng bansa, no? Pero makikita natin doon sa kampo ng ibang partido na mga anti-Duterte, yung mga panawagan naman nila, mga kababayan, hindi ito, iba yung target nila, si VP Sara. So talagang makikita mo dito na napakabulag nila, ano nila dito sa nangyayaring ito, mga kababayan, no? Hindi mo lang sila nawagan na imbestigahan. Sila Dilima, tinatawanan nila yung mga ganito na ano lang, eme lang, mga ganyan. Hindi po, mga kababayan, no? Kung totoong anti-corruption na talaga kayo, ay dapat manawagan na kayo na imbestigahan ito. Nagkataon lang kasi na hindi Duterte ang involved, no? Pero pag Duterte ang involved dito, ay malamang talaga pati mga mainstream media kinukuyog yung mga Duterte. Halos araw-araw yan or oras-oras yan, may mga press con yan sila or may mga press briefing, interview, etc. Pero hindi naman Duterte ang involved, kaya tahimik sila, mga kababayan. Yun yung masaklap na katotohanan na nangyayari dito sa ating bansa at marami pang mga Pilipino ang mga bulag, no, dito sa nangyayari, no. Kahit panawagan lang na maimbestigahan ito, hindi naman tayo nag-judge na guilty na agad sila. Ang atin lang panawagan ay maimbestigahan at talagang lumabas yung katotohanan dahil napakalaking pera ito, 805 billion, mga kababayan, no. Yung mga maliit na tao nga lang nagnakaw ng 100, no, or maliit pa nga dyan, halagang 20 nakulong, mga kababayan. Nagnakaw lang ng mangga, nakulong na. Pero itong bilyones na pera, deliver mismo sa mga bahay, kinakarga sa helicopter at pati sa private jet. Siguro malayo yung deliveries noon, kaya ginamit dito ay air asset na, mga kababayan. So sa aking opinion, kailangan po talaga itong maimbestigahan ng lubusan, no, mga kababayan, no. At itong Malacanang, sana sagutin nila itong issue at manawagan rin sila ng investigasyon, no. Although talaga pointing doon sa kay PBBM, no, kasi si PBBM mismo ang nakaladkad din dito, mga kababayan, na may na-deliver na pera di umano doon sa kanya, doon sa kanyang bahay sa Ilocos Norte, pati dito sa Forbes at sa iba pang mga involved dito, mga congressman, mga media practitioners. Ay sana po ay maimbestigahan ito, mga kababayan, no? At sana ay mapangalanan din, no? Sana pinapangalanan dito ni Attorney Baligod kung sino-sino itong mga media practitioner na nadeliveran at tumanggap ng mga mali-maletang pera, mga kababayan, no? Pati itong troll farm na talagang parang call center na yung peg, no, dito sa Makati, na 3 palapag daw yung kinuha nilang unit, no, or itong space para lang dito mag-operate itong mga troll farm, mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito sa revelasyon ni Atty. Baligod patungkol dito sa mga media at the way na sumagot, no, itong Malacanang dito sa mga issue na ito, mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.